kautusan, no, at nag-raise ng request ang mga kongresista address to the Vice President na to return the amount of 73 million pesos Wow. na siyang dinisallowed ng Commission on Audit dahil itong pera na to ay ginastos ng walang kaukulang dokumento, walang supporting papers, hindi properly documented ang pagsusumite ng report sa Commission on Audit. Kaya't after the audit ng COA ay napag-alaman nila na hindi dapat pinapayagan ng mga ganitong klaseng paggastos ng pera na hindi naman talaga tumutugon o Oo. alinsunod sa pinag-uutos ng ating saligang batas at mga batas na ginawa ng ating Kongreso. So, naglabas sila ng notice of disallowance and directing the Office of the President to return the amount of 73 million pesos. But Yan ay panawagan din ng Kongreso, Kongreso. alinsunod sa kanilang kapangyarihan because the Congress has the power of the purse. Sila ay nag-appropriate niyan and they have the power na malaman saan nyo ginastos yan. Kung hindi, soli nyo yan. May isusoli pa, partner. Ayan ang ite-text kong kumamaya siya na si Vice President Sara Duterte. At partner, Vice, pakisoli mo yung 73, yung butal, bigay mo na sa akin. May butal na 100. sama mo ako dyan, partner. Oo. Ano, attorney, paano nakakalagpas ito, no? Na may mga nagagastos na ganun? Actually, hindi siya nakalagpas. There was an order already coming from the Commission on Audit way back in August of 2024 Oh. na binigyan siya ng notice of disallowance. Kaya lang, the problem is, just like the father and daughter relationship, may katigasan ng ulo to si Vice President Sara Duterte at hindi niya sinusunod yung kautusan ng Commission on Audit. Kaya ngayon nga lamang napag-aalaman ng ating mga kababayan na merong mga ganyang pangyayari sa ating gobyerno na disallowed yung 73 million is part of the 125 million confidential funds na ginastos allegedly by COA in 11 days only. But according to Ramil Madriaga, in less than 24 hours. So ito yung ang lumalabas na sa investigation sa Committee on Justice, 24 hours, less than 24 hours, while COA reported it was spent only within the period of 11 to 19 days lang. So kaya lang hindi sinusunod ni Vice President Sara Duterte. So dito maliwanag dito na may violation sa Constitution. Ito isa siguro doon sa mga grounds used by the complainants for an impeachment against the Vice President. Kasi ay pero kasi ang doon, partner, no? Pero sige, partner, tuloy mo. Kasi may tanong si Maylene kung sino ba ang nagdedesisyon dito sa pagsoli ng pera. No? nagdidesisyon na isoli ang pera is the independent commission na Commission on Audit. They have the power to conduct an audit and to direct all public officials na isoli ang pera just in case hindi sila nag-submit ng proper documents. At kasi ang lahat ng public funds should be spent for public purpose, exclusive yan. So kasi ayon sa Article 2, Section 24 ng ating saligang batas, ang lahat po ng pondo ng bayan ay dapat gamitin lamang para sa kapakanan ng publiko at ayon sa itinakda ng ating saligang batas. Yan. So sa ilalim naman ng Article 9 also of the 1987 Constitution, particularly in Section 2 nila dyan, binibigyan po ng kapangyarihan ng Commission on Audit na siyasatin ng lahat ng pondo ng bayan at ari-arian ng gobyerno. May karapatan silang hindi payagan ang mga gustong ang mga gastusin ng mga public officials, ng mga public offices na lahat ng gastos na labag sa batas kinakailangang
isoli nila yan, lalong-lalo na kung mapapatunayan na hindi regular, Mm-mm. no? Walang proper documentation, labis-labis at hindi nararapat ang paggastos katulad nitong 125 million Million. pesos na to Oo. na sinasabi ni Ramil na in less than 24 hours dispose yung pera. Partner, paano kung ayaw isole, wala nang isusole? There will be several liabilities. Number one, may administrative liability, not only the vice president but those who conspired with there. Number two, there will be criminal liability. And Okay. number three, yung the public official, yung Mm-mm. highest si OVP, si Vice President Oo. is subject for impeachment or removal from office. So administrative, Mm-mm. merong criminal, tapos si Vice, impeachable yan. So Mm-mm. pwede siyang ma-impeach nga, which is now happening in Congress. Oh, mabigat pala ito, So, no, partner? isosoli nila yan. So, hindi lang si Vice ang madadamay dyan, pati Mm-mm. yung chief accountant, yung lahat ng pumirma dyan at nag-prepare ng dokumento, Kasama. sabit lahat yan. Kaya Oh. alalahanin natin that this is a solidary liability, meaning dapat si Vice pwede niyang bayaran yung buo, no? At singilin na lang niya yung yung ibang kakutsaba niya na naabutan niya Oo. ng parte dito sa 125 million. Saan dadalhin partner Solidary yan ng liability yan. Oo, saan dadalhin ng COA yun, partner, kung makuha sa ibang mga Ay, hindi ba balik yan programa, sa public funds yun public eh. funds? Babalik yan Pwedeng sa gobyerno ulit. Kasi pera ng gobyerno yan, pera ng oo, taong bayan, ibalik mo sa public treasury. So, pwedeng magamit sa iba. magiging part yan ngayon ng public funds ulit. Yun, nako. Sabi dito ni Maylin, attorney, bukod sa 73 million, merong pang nakapending sa COA na naka-appeal pa ang 375 million. Ayun. Alam mo, sinabi na yata yan doon sa ng COA doon sa Kongreso na yung Oo. apila was rejected by COA. Okay, Wala nang ayun. appeal. Wala nang appeal. Matagal na yun. Binasura na yung appeal ni Oo. Vice President Bye. Sara Duterte. Oo. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your right.